Ito yung full tutorial or yung user guide para sa ginawa kong event business tracker. Pag nag-purchase ka sa akin, makaka-receive ka ng email na ganito. Tapos, makikita mo yung link. Gagawin nyo lang, make a copy. Tapos, eto na. Meron ka ng event business tracker. Ang suggestion ko dito, gumawa kayo ng tracker for each month para hindi magkagulo-gulo yung schedule ng bookings nyo. Summary lang naman to. Dito nyo ako pwede message, Facebook, Instagram, TikTok. Tapos, ang step number 1 ay dito tayo sa inventory. Dito natin isa-set up yung mga equipment or yung services na ino-offer ng business mo. So una, ang magiging setup natin, kailangan mong ilagay yung mga list of equipment na pinaparenta mo or yung mga services na ino-offer ng business mo. So again, focus tayo sa service-based business. Hindi to gano'ng applicable para sa mga sari-sari store or yung mga nagbebenta ng mga t-shirt kasi parang kailangan dun sales and inventory. Sa atin, eto lang muna. So, ililista ko lang dito yung lahat ng mga ino-offer ng business ko. Pwede ka rin mag-offer dito ng mga coffee cart package kung nasa events ka, takoyaki package. Meron akong kilala na ginamit niya to para sa gown rental business niya, tsaka sa car rental business. So, ilagay mo lang dito yung sasakyan, tapos ilagay mo dito yung price per day. Sa expenses naman, dito natin ililista yung mga operating expenses. Kung bago ka pa lang, pwede mo tong i-leave as blank. Pero kung meron ka ng binabayaran monthly, gaya ng rent, electricity, or kung meron ka ng employee na regular, pwede mong ilagay dito kung magkano yung sinasahod niya. Ito kasi yung mga expenses na fixed na talaga kada buwan na kailangan mong bayaran. Tapos, dito naman sa expenses category, dito mo pwedeng ilagay yung pinaka-common na expenses sa business mo. So, nandyan yung meals, salary kung nasa events ka at meron kang mga kinukuhang on-call, pwedeng gas, toll, gate pass, Lalamove, parking, prints, kung photo booth ka, o kung ano-ano pa. Yung source naman, dito mo ilalagay yung pinaka-common na wallets na ginagamit mo. So, saan manggagaling yung funds na pangbayad mo sa expense? Lahat ng expenses na ilalagay mo dito, masasum siya dito. Tapos mamaya may kita nyo yan sa summary. Pwede nyo i-delete yung mga event na ginawa ko dito kasi ginawa ko lang yan para maging sample. So, dito na tayo sa paggawa ng quotation at pag-track ng income and expenses ng business mo. So, ang pinakaunang kailangan mong gawin, i-edit lang to. Gagawin mo lang mag-insert image in cell, tapos ilagay nyo na yung logo ng business nyo. Edit nyo lang to, tapos lagay nyo yung details ng business nyo. Kailangan mo rin pala i-set up yung mga payment details dito para madaling makikita ng client kung saan sila pwedeng magbayad. Pag na-set up nyo na yan, every time meron kayong event, i-duplicate mo lang to, tapos magkakaroon kayo netong bagong tab. I-rename nyo lang sa unique na pangalan. Pwede mo nang gamitin to pang gawa ng quotation. Yung nilagay natin dito sa inventory tab, makikita natin dito. Kung gusto niya ng 6-feet table, automatic na mag-appear yung price. 6-feet table covers, pwede mong ilagay dito yung specifications, white, tapos yung quantity, pwede mong ilagay. Automatically, magko-compute din yan lahat. Pag hindi magkasya, i-resize nyo lang. Tapos, ito na yung pwede mong isend sa client bilang formal quotation. Kailangan mo lang gawin, i-screenshot mo to or i-highlight mo to, Control P, piliin mo tong selected cells, then i-adjust mo lang to portrait. Tapos, ayan na, meron ka ng formal quotation na pwede mong i-save as PDF. Sa same tab na to, Event 4, dito mo pwedeng i-track yung expenses mo. Maglalagay lang din ako ng random na details dito para makita nyo. So, kunyari, ito yung lahat na nagastos mo para sa event. So, madali mong makikita dito kung magkano yung naging total na expenses mo. Matatrack mo din kung ano yung ginamit mo pambayad. Kung cash ba, GCash, Paymaya, GoTime, o kung ano man. Tapos, dito yung total price. Tapos, andito yung summary ng expenses mo. Dito, meron ka ng total income, expenses, and net income. So, masasabi natin na sa event number 4, sa event ni Pacman, kumita ka ng 2,900 pesos. So, andito tayo ngayon sa summary tab. Dito mo pwede makita yung total bookings mo per month, yung monthly sales mo, expenses, pati yung net income considering na meron kang OPEX. Wala akong ibang kailangan gawin dito kundi i-type yung mga event na ginawa ko. So, kapag ka na-type ko na isa-isa, automatic na magpo-populate yung mga importanteng details sa isang event. Andito yung booking details, andito yung date ng event, nandito yung total income per event, total expenses per event, at yung net income per event. Tapos ang maganda dito, itong details na to, pwede mong i-copy, tapos isend mo dun sa GC ng team mo. Para madali nyo makita at ma-double check kung ano ba yung kailangan or yung mga importanteng details sa isang event. So yun yung purpose ng summary. Pwede mo ring i-track yung mga upcoming bookings mo. Pwede mo silang i-sort by date para mapagplanuhan mo yung mga susunod na event. Tapos ipapakita ko lang din kung ano yung purpose na itong yearly summary tab. Kailangan mo lang gawin dito
dito, dito mo kasi makikita yung monthly bookings mo, yung monthly sales or yung revenue, yung OPEX for that month, event expenses or yung expenses mo for that month, total expenses, meaning yung OPEX plus event expenses, tapos yung net income mo. Bali, ito yung total na kinita mo sa isang buwan. So, ang kailangan gawin dito, dapat ganito yung itsura ng Google Sheets mo. Kunyari, March, April, May, June, July, August, September. So, lahat ng buwan, separate siya ng business tracker para hindi ka rin masyadong maguluhan. Tapos, ang kailangan mong gawin, kunyari, for January, pinutin mo lang tong share, siguraduhin mong naka anyone with the link, viewer, then copy link. Ipipaste mo lang yung link dito, tapos automatic na yan mag-a-appear dito. Tapos, kunyari, ito yung February mo. Pag pinaste ko to dito, February, ito na yung values mo. Summary lang talaga yan ng figures ng business mo for the whole year. Nga pala, dalawa na yung in-offer kong tools para sa mga small business owners dito sa Pilipinas. Ito yung kapag may service-based business ka or tables and chairs rental, photo booth, gown rental, car rental, kahit Airbnb rental pwede. Basta service-based yung business mo. Sakto to sa'yo. Pwede mong i-track yung performance ng negosyo mo, i-monitor yung income and expenses, mag-track ng bookings, yung schedule, pati gumawa ng basic na quotation. Tapos meron din akong ginawang isa na small business invoice template. Ito naman yung na-discuss ko na sa previous video ko. Ito yung merong archive. Ito kasi meron ng automation. Yung nandito basic lang yung paggawa ng invoice and quotation. So, ito. Meron ka ng archive, meron ka ng automation. So, hindi ka na mawawalan or hindi ka na mahihirapan mag-manage ng mga quotation and invoice na ginawa mo. Kapag ka bumili kayo dito sa Rocket PH, kwento nilong, ayan, makikita nyo naman yung mga review dito kung gaano ka useful sa kanila yung tools na ginawa ko. Pag nabili nyo to dito, makikita nyo mismo sa message kung nasan yung link. Kung nag-message naman kayo sa akin directly sa Facebook account, Instagram, or sa TikTok, magsasend ako ng email sa inyo na ganito yung itsura. Gumawa rin pala ako ng bundle price para dito. So, merong discount lang na 99 kung dalawa yung bibilhin mo.